Nasa linya na ho ng ating komunikasyon, wala hong iba, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang gabi po, Senator Trillanes, si Bombo Victor ho ito, together with Bombo Everly Rico or Everly Rico. Welcome to the program. Magandang hapon po sa inyo, Bombo Victor at kay Bombo Everly at sa ating mga listeners. Senator, sa inyong affidavit kahapon, nababanggit ho ninyo na itong mga info na hawak nyo about ho sa bank accounts ni Vice President Duterte at former President Duterte ay galing ho kay Joseph De Mesa, na isa hong dating supporter of then Mayor Rudy Duterte. Ano pa po ang pwede nyong ma-share about dito kay De Mesa? Ang masasabi po lang natin ay isa siyang whistleblower na meron siyang tinatawag na placement or access na pwede niyang makuha yung mga dokumento na naibigay niya po sa atin. So, after checking and vetting yung background ni Joseph De Mesa, ay nag-shift kami doon po sa pag-vet at pag-analisa ng mga dokumentong ibinigay niya. Yun po. At kinalaunan, nalaman nga namin na ito ay totoo, bukod sa hinulugan ito ng mga deposits mismo, at eventually mismong si Duterte na ang umamin in a televised interview na totoo nga yung mga bank accounts na inilabas ko. Oo. Well, sabi ho sa affidavit ho ninyo, ang kopya nitong mga dokumento ay nagpapakita nga ng mga bank accounts under the name of Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Yung mga account ho na ito, all in all, ay naglalaman nga ng approximately 2.4 billion pesos. For the record lang, Senador Trillanes, validated na po ba ang lahat ng mga ito? Ito po ay binalidate kahapon ng AMLAC. Ang ginawa ni Congressman Laila de Lima, dahil masyado hong mahaba yung mga dokumentong ibinigay ko, namili sila random ng 18 mga accounts o transactions doon sa dokumento ko at tinanong yung AMLAC kung totoo bang may mga ganitong transaksyon doon sa kanilang mga report. At sinabi nga ng AMLAC na kumpirmado na totoo. So, yan po yan. Oo. Doon naman ho sa mga record about ho sa transaction involving Baste, si Representative Paulo, and si Manscarpio, maging ito hong si Hanilet at ang anak nito na si Kitty Duterte amounting to 111 million as of 2016. Ano po ang relevance nito sa claims na may unexplained wealth itong si Vice President Sara? Ito po, no, para maliwanag po. Doon sa joint account ni Sara Duterte at saka ni Digong Duterte, 2.4 billion pesos. Doon sa account ni Sara Duterte lamang or joint account with Manscarpio, meron silang 111 million. Pero doon sa pangatlong aligasyon ko ay tumanggap sila ng 181 million pesos mula sa isang drug lord. So lahat ng miyembro ng pamilya ay nakakatanggap ng cheque, no? Galing kay Sami Uy at nakasulat sa pangalan mismo nila Digong, Sara, Pulong, Baste, Hanilet, joint with Kitty Duterte. Every 6 months ito, from 2011 to 2013. So ang total po na nakuha nila, buong pamilya ay 181 million pesos galing sa drug lord. Oo. Nababanggit nyo nga ho itong drug lord na si Sami or Samuel Uy, na allegedly nagbigay nga ng pera sa family ni Duterte hanggang 2013. Paano po ito makaapekto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Kasi sa pagkakaintindi ko, mayor pa po siya nung nangyari ho itong pagbibigay ng pera. Opo. Yan po ay sakop sa impeachable offenses kasi bribery and corruption yan. Ng panahon na yan, mayor siya, pero tumatanggap siya ng cheque galing dito sa taong ito. Ngayon, betrayal of public trust naman na tumatanggap siya ng pera mula sa isang drug lord. Maalala ninyo, ang postura ng buong pamilya ay galit sila sa illegal na droga. Yung pala, meron silang pinoproteksyon ng kartel. Kaya ito yung namamayagpag sa Davao City habang pinapatay nila yung kompetensya.
So, yan po yan. So, pangalawa na, hindi po nila nire-report ito sa kanilang salin, so other high crimes po yan. So, ang ini-establish po natin dito, yung pattern of behavior ni Sara Duterte, na siya ay isang kurakot na opisyales ng gobyerno, at kung ano man yung ginawa niya ngayong vice president siya, ito ay consistent lamang sa kanyang pagkatao. Senator, may katanungan rin ang aking katandem dito, si Bombo Everly. Bombo Ever. Alright. Senator Trillanes, siguro follow-up ko po muna yung naging reaction po ninyo dahil ngayong araw lamang po ay naglabas na po ng direktang kasagutan si Vice President Sara Duterte doon po sa mga binitawan po ninyong mga claims doon po during the impeachment hearing kahapon. Ano po yung reaction po ninyo kaugnay po dun sa sinabi ni Vice President Sara na yung inyo pong mga claims ay dati na po yan. Ang nagbago lang po ngayon ay kayo po ay sinusuportahan ng Pangulo. Alam niyo po, general denial po yung ginawa niya. At wala po yung halaga kapag ang pinag-uusapan natin ay overwhelming evidence. Nakita nyo naman po, napakadetalyado, mga specific account names, account numbers, bangko, kailan, lahat po yan, at kinumpirma po ng AMLAC. So, wala pong halaga yung general denial. Dapat ang pinakang depensa niya rito ay pumipirma siya ng bank waiver, para pakita doon at papakita ng bangko na wala talagang ganong mga transaksyon. Kaso hindi po niya ginagawa. Kasi nga, alam niya na totoo po yung aking mga aligasyon. Alright. Last January 21 po, Senator, nag-file po kayo ng plunder and graft cases po laban sa Vice Presidente dahil po sa misuse of confidential funds. May plano din po ba kayo na mag-file ng kaso against the Vice President based po doon sa unexplained, hindi po maipaliwanag po na wealth o yaman po ng Vice Presidente? Actually, kasama na po yan doon sa i-file ko sa kanya, plunder and graft cases. So, supposed to be, ang ombudsman, pagka nag-file ka ng case sa kanila, sa kanilang fact-finding investigation, ay makukuha na nila lahat po ng pwedeng ikaso dun sa public official na yun. Alright. Kunan na rin po namin kayo ng komento doon sa naging pahayag po ni dating Secretary Manny Piñol ngayong araw lang din po na umano'y sinisiraan po ninyo ang reputasyon ng isang inosenteng individual para isulong po ang isang agenda. Ito po, tinutukoy po dito ni dating DA Secretary Piñol yung inyo pong naging testimonya against Sammy Uy na inyo pong tinag as big-time drug lord. Okay, unang-una, parehas ba na sa amin o yung pinag-uusapan namin at bakit siya nag-aabogado? Okay. Pangalawa, ito pong Sammy Uy na ito ay base sa testimonya ni Las Cañas na ito na nga ay pinatotohanan doon sa ICC na ngayon kinumpirma yung charges labang kay Duterte. Ibig sabihin, binigyan ng halaga yung testimonya ni Las Cañas. At siya bilang insider, Davao Death Squad, sa mismo sinulat niya dun sa kanyang 186-page na affidavit yung role ni Sammy Uy dun sa drug cartel ni Rodrigo Duterte. At nakasulat yun na maliwanag. At ang sinasabi nga niya, na ang kapartner nito, si Michael Yang, si Charlie Tan, saka si Digong. Sila mismo ang nagbabantay ng mga Sabu Laboratory na tinayo nila Sammy Uy, nila Michael Yang. Kaya palagay ko mas mahalaga yung o mas may bigat yung testimonya ni Las Cañas kontra dito kina Manny Piñol. O bukod pa riyan, itong report mismo ng Drug Enforcement Group ng PNP, si Colonel Acerto, sinabi na ito nga ang mga personalidad, sila Michael Yang, ang involved sa illegal drugs dito sa bansa noong panahon ni Duterte
na nagpapasok ng tuni-tuniladang shabu sa customs. Okay, ganito na lang po. Kahit na sabihin nating ibang pagkakilala nila kay Sammy Uy, ang tanong, anong negosyo niya na bakit siya nagbibigay ng dividendo sa bawat miyembro ng pamilya ni Duterte ng 40 to 50 million? O kailangan mapapakita niya anong negosyo ba yun. Tapos, may karampatang buwis ba siyang binabayaran para doon sa negosyo na yun? Yun po, lalo silang magkakabuhol-buhol sa ganyan depensa. Alright. Bombo Victor? Last na lang, Senator Trillanes, no, baka may reaction ho kayo. Nababanggit nyo nga kanina na kinonfirm na ho na itong ICC pre-trial chamber, ito hong charges versus former President Rodrigo Roa Duterte. Any reaction po dito, Senator? Well, tayo po ay natutuwa para sa mga naging biktima at pamilya nung extrajudicial killings nung panahon ni Duterte. Ito na ngayon ang isang yugto na naman tungo sa pagkakamit ng hustisya. Pero ang antabayanan po na natin ngayon sa susunod ay yung kung kailan na isisimulan yung trial ni Duterte sa dahig. So ito po, sana yung mga kababayan naman natin, buksan nyo naman yung puso't isipan nyo na kaya nililitis si Duterte sa dahig. Dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan nung siya ay presidente at siya ay mayor at pinapapatay niya yung mga tao niya mismo, mga kababayan niya, mga konstituente niya. At dahil lang para pagtakpan yung kanyang involvement sa illegal drugs. Yun yung mabigat po rito. Last na lang ho, sa reaction na lang, Senator, no, kasi patuloy hong nagtatago itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ikwel, kayo ho ay malimit ho na nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court. Meron na po ba talagang warrant of arrest doon ho sa mga co-perpetrator? Palagi ko alam na po ni Bato de la Rosa kung anong sagot sa katanungan na yan. Kaya nasa sa kanya po yan. Kung pananaw niya ay walang warrant, lumabas siya para magkaalaman. Ngayon kung palagay niya meron, hindi nalilitaw yan at mag-aantay na lang yan at aasa na kung mananalo si Sara Duterte sa 2028 may magpoproteksyon sa kanya. With that, Senator Antonio Trillanes, maraming salamat ho sa oras na inilaan mo sa panayam na ito. Magandang gabi ho. Maraming salamat po sa inyo. Mga kabombo at kasarnison, nakapanayam natin walang iba si dating Senador Antonio Trillanes IV. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.